Yo, what's up mga kaibigan? Nandito na tayo magkwentuhan. Si Alex Caruso ay naging malaking parte ng championship run ng Lakers sa NBA bubble noong 2020. Ganun pa man nang mag-expire nga ang kontrata nito ay binakat nga ito ng Lakers. Binigyan siya nito ng offer na 3 years 21 million. Nang umayaw siya dito ay binigyan ulit siya ng Lakers ng 2 years $10 million na kontrata. Habang ang Chicago Bulls naman ay nag-offer sa kanya ng 4 years $37 million. So obviously pinili nga ni Caruso ang sahod na sa palagay niya ay ang bunga ng kanyang sakripisyo na pinagdaanan niya mula pa sa kanyang mga panahon sa NBA G League. At ang isang malaking dahilan kung bakit hindi magawa ng Lakers na tapatan ang offer ng Chicago Bulls sa kanya ay dahil binigyan nga nila si Talen Horton Tucker ng 3 years $30 million contract. So basically ay mas pinili nga nila itong bayaran kaysa kay Alex Caruso. Well, ngayon si THT ay hindi nag-develop. Bagkus tumaba ito at wala na sa matinong basketball shape at naglalaro lamang tuwing garbage time sa Chicago Bulls last season. At ngayon ay opisyal na itong out sa NBA mga kaibigan at pumirma na ng panibagong kontrata sa EuroLeague. Habang si Caruso naman na isa nga sa mga susi sa naging championship run na ginawa ng OKC Thunder. Si Caruso nga ang malaking pagbabago mula sa team ng OKC na ito kung ikukumpara ito sa kanilang team last season. Built for playoffs nga siya mga kaibigan. Mapa Jokic, Julius Randle o Anthony Edwards ay siya nga ang tumatao dito. Naghahanap nga ang Lakers ng 3-and-D player o perimeter defender ngayon na maaasahan. Well, meron na sila noon subalit pinakawalan lamang nila ito. Isang pagkakamali na posible sanang nakatulong sa kanila sa mga nakaraang taon. Si Talen Horton Tucker ay isang halimbawa mga kaibigan ng mga player na matapos na umangat ng konti ang sahod o makakuha ng malaking kontrata ay nawala ng sipag sa pag-ensayo at nagpabaya na. Lumaki nga ng husto mga kaibigan si Horton Tucker at tila ba nasayang ang talent nito. Ngayon ay susubukan niya na gumawa sa EuroLeague subalit hindi nga garantisado na magta-translate ba dito ang kanyang style of play. Ano ba masasabi niyo tungkol dito? Habang noong Game 7 ng NBA Finals ng ang buong basketball world ay hindi mapigilan na malungkot nang makitang umiiyak at namimilipit sa sakit si Tyrese Haliburton na magtamo siya ng ruptured Achilles injury. Ganun pa man 3 buwan nang makalipas nang mangyari ito, ang Olympic gold medalist ay dahan-dahan nang bumabalik sa ensayo. Pinost niya ang video na ito kung saan muli na siyang tumitira ng basketball. Hindi pa siya tumatalon subalit magandang pangitain nga ito para sa mga fans. Hindi pa ganun katindi ang pressure na nilalagay niya sa kanyang paa at hindi pa nga ito full range of motion. Subalit at least wala na nga siyang walking boot. Wala na din ang saklay niya at nakabalik na siya sa basketball court. Ayon kay Hali mismo ay ipagpapahinga niya ang buong 2025-2026 NBA season kahit na maganda at mabilis sa maging recovery process niya. Gusto niya nga matiyak na 100% siya kapag bumalik na siya sa NBA basketball. Ano ba masasabi niyo tungkol dito?